Magandang gabi Pilipinas, stand off, stand down. Ito ang mga maiinit na salitang naririnig natin sa radyo at telebisyon ukol sa issue ng Sabah bilang parte ng ating bansa. Masalimuot at daan taon na ring walang patid ang pagtalakay sa issue ng pagmamay-ari ng Sabah sa pagitan ng bansang Malaysia at ng Pilipinas. At sa pag-alingaw nito ay muling napukaw ang ating atensyon sa issue ng Sabah. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari nito? Tayo nga ba o ang Malaysia? Ako po si Princess Habiba Sarip. Assalamualaikum. At ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako po si Attorney Mark Castrohals. Samahan ninyo kaming himayin ang nakapaloob na kwento sa usapin tungkol sa isla ng Sabah. Dito lang sa Sabah Inside Out, a PTV Special Forum. Isa sa mga naging pinakamainit na issue nitong mga nakalipas na linggo ay ang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at ng Malaysia. Nito lamang nakaraang Martes, tinatalang 19 ng Pilipino ang nasawi dahil sa pagpapatuloy ng iringan sa pagitan ng Sultanato ng Sulu na pinamumunuan ng Pamilya Kiram at ng pamahalaan ng Malaysia. Taong 1963, sinasabing isang referendum ang isinagawa kung saan ang mga mamamayan ng Sabah ay bumoto kung saan nila nais na mapabilang na estado. Pinili umano ng mas nakararaming mamamayan na mapabilang sa bansang Malaysia at tanggapin ang soberenya nito. Sa kabilang banda, mariing iginigiit ng leader ng sultanato na si Azimudi Kiram na legal ang kanilang paninirahan sa Sabah sa loob ng Taong 1878, ito umano ang napagkasunduan ng dating pinuno ng Sultanato ng Sulu na si Jamalul Kiram at ng mga representante ng Britanya na nooy nalakop sa Malaysia na sina Alfred Dent at Baron von Overbeck. Ano ang maaaring maging epekto ng kaguluhang ito sa relasyon ng Pilipinas at Malaysia? Ano nga ba ang pinakamainam na solusyon upang mapigilan ang patuloy na pagdanak ng dugo? Ngayong gabi, sama-sama nating himayin ang mainit na isyong ito dito lamang sa Sabah Inside Out, a PTV Special Forum. Muli magandang gabi Pilipinas. Paano nga ba tatapusin ang isang bagay na ni ang panahon yata ay hindi kayang tapusin? Alam mo Mark, nakakalungkot na kung kailan tila naayos ng lahat. Sa pagitan ng mga kapatid nating Muslim ay meron na naman tayong isang problemang kinakaharap. Tama Cathy, alam mo, ilang libong taon na ata ang dumaan. Itong issue na ito ay hindi pa rin malinaw. Tama ka na kakalaunch lang natin ng mga gagandang programa sa Bangsamoro. Itong parang may dagok na naman tayo dito sa ating Bangsamoro area. Kung tutuusin, parte ito ng Bangsamoro area. O lang Mark and Cathy, no? Matagal rin kaming hirap sa sitwasyong tulad ng ganito. Siyempre, Muslim rin ako. Hinaharap din namin ang ganitong sitwasyon. Mahirap para sa akin na hindi matakot at maawa para sa mga kababayan natin sa Mindanao. Pero tulad ninyo, sobrang umaasa po kami na sana matapos na ito ng may magandang resulta para sa lahat, lalo na sa ating mga Pilipino. Alam mo, Princess, ngayong gabi ay susubukan po namin bigyan ng kalinawan ang napakaraming issue patungkol sa Sabah. Babalikan po natin konti ang background nito at bubusisiin ang nasa gitna ng kwento. At susubukan makita kung paano nga ba matutuldukan ang sigalot na ito sa pagitan ng ating bansa at ng Malaysia. Tama Cathy, at napakahalagang makuha natin yung facts. Napakahalagang malinaw yung issue dahil hindi po nagiging emosyonal yung ating mga kababayan kung yung kwentong totoo at yung talagang ano bang usapin dito ay hindi malinaw. Kaya para umunlad yung ating bansa at para makamove on din tayo sa tamang direksyon, dapat maintindihan na malinaw. Kaya umpisa na natin, Mark, ang ating diskusyon mula po sa UP Institute of Islamic Studies. Kasama natin ngayong gabi, Dean Julkipli Wadi. Kasama din po natin mula sa National Commission on Muslim Filipinos, Commissioner Salem Demuna. Siya naman ay convener on Women Young Moro Professional Network,
Siya ay si Yasmira Moner. Kasama din po natin yung ating regular na legal consultant dito sa inyong telebisyon ng Bayan, Attorney JJ Atienza. At ang lead convener ng Social Watch Philippines, Professor Leonor Briones. Mahalaga, Mark, na malaman ng historical perspective nitong pinag-aagawang isla ng Sabah. Alamin natin yan mula kay Dean Julkipli Wadi. Siyempre po ang tanong sa ating lahat, kanino nga ba ang Sabah? Bakit po natin Tama yung sinabi ninyo kanina, no, Cathy, Mark, na napakalalim at napakalawak ng kasaysayan nitong tatalakayin natin. Siguro hindi sapat yung oras no, na para talagang yung kabuuan nito mapag-aralan natin. Siguro balikan natin yung kasaysayan ng Sulu at ng Brunei no, nung mga bandang 13th, 14th century. Yung dalawang bansa na yan ay may relasyon na. Dahil di pa dumadating yung mga Muslim missionaries noon, may mga intermarriages na dyan. Yung Sultan of Brunei, halimbawa, yung I think 5th or 6th Sultan of Brunei, nakapangasawa ng isang prinsesa sa Sulu. No? So, may relasyon talaga yung dalawang bansa na yan. Kaya hanggang sa itatag yung sultanado ng Sulu noong 1450, that was 15th century, ay tuloy-tuloy yung relasyon na yon. Tapos minsan nagkaroon na rin ng sultanado sa Brunei, pero at certain point may problema sa succession. I think in the latter part of the 17th century, nag-away yung dalawang parang contenders doon sa Brunei dahil namatay si Sultan Muhammad, if we're not mistaken. Tapos yung dalawang magkamag-anak na yon nag-away-away, at yung isa ron ay humingi ng tulong sa Sultanate of Sulu. At nagpadala naman ng tulong ang Sultan ng Sulu ng kanyang mga tauhan hanggang sa nasugpo yung rebellion at nanalo yung isang sultan na yon, no? Si Sultan Muaddin. At ang sabi sa kanya ni Sultan Muaddin sa Sultan ng Sulu, ibibigay namin bilang parang utang na loob yung parting yan ng North Borneo sa inyo. No? So simula ho noon ay namahala na yung Sultan of Sulu doon sa parting yan ng may mga demarcation line pala, no? Klaro yung demarcation line. Namahala na hanggang sa iba't ibang mga colonial powers na ang pumasok dito sa Southeast Asia. Ang Indonesia, hinawakan ng Dutch. Ang Malaysia, hinawakan ng British. Ang Pilipinas, pinapasok na ng Espanya. Hanggang sa nung 1878, may offer yung isang North Borneo Company sa Sultanate of Sulu na kung pwedeng parang ililis yung lugar na yon at parang magrerenta sila sa halagang 5,000 Mexican gold. Pero sa susunod na taon, nadagdagan yun ng 300 Mexican gold dahil mayroong area na dinagdag, yung Bulubok Island sa Balabak Island, dyan sa may southern Palawan. So sa makatwid, 5,300 Mexican gold ang nirerenta ng North Borneo Company. Tuloy-tuloy yun hanggang sa 19th century, early 20th century, hanggang sa na-dissolve yung North Borneo Company. Tuloy-tuloy yung pagrenta nila. Pero ang nangyari, ibinigay ng North Borneo Company ang kapangyarihan sa British Crown na mamahal North Borneo. At di kalaunay, nung may project ang British na bibigyan ng independence ang Malaysia, ay nagplano ng British government na ibigay ang control Sa Malaysia ng parting yan ng North Borneo. Din, dahil mahaba nga itong ating history, Cathy, no? Gusto ko lang magsumingit dun sa aspeto ng paglipat. At gusto kong tanungin yung ating legal consultant, si Attorney JJ. Dahil Attorney JJ, nabanggit na po ni Dean yung paglipat from Brunei Sultanate to the Sulu Sultanate.
ang katanungan namin, pakilinaw nga po yung inyong intindi dun sa paglipat naman from the Sulu Sultanate to that actually individuals first, which eventually became an incorporated company. Pakikwento po yung transfer from the Sultanate to that corporation. Okay, dito kasi sa pangyayaring ito, no, nilipat na nga sa Sultanate yung pag-aari nitong North Borneo. Ang nangyari is, at that time, alam naman natin na sila ay colony ng mga Briton at that time, no? So, nung mga panahon, nung mga panahon na may matindi ring pinagdadaan ng politikal, itong mga sultan ng Sulu, with regard again to yung kanilang mga political rights, karapatan, itong si Overbeck, okay, he is a British subject who offered him na, hindi mo naman naaasikaso, parang ganito lang ho kasimple yan, hindi mo naaasikaso ang North Borneo, upahan ko na lang ito sa'yo. Ang ginawa naman ito si Overbeck ay inilipat, itransfer o sinid niya lahat ng rights niya sa pag-upa doon sa North Borneo property. Doon naman kay kay Mr. Dent, who later on became the owner of British Borneo Company. From then on, naging masalimuot na yan. Dahil although palagi silang nagbabayad, ang hindi nasasagot na tanong ay ito. Maaari bang mag-exercise ng sovereignty ang isang private company sa isang lupa o lupain na pag-aari naman ng ibang bansa? Yun yung naging masalimuot na at naging issue na kanino ba ang kanino ba ang North Borneo? Kasi kasabay din yan, pagkatapos ng lipatan na ito at napunta nga sa British Borneo North Company, nagkaroon naman din ngayon ng laws regarding yung pag-establish ng baseline ng mga bansa. Kasi originally, yung pag-establish mo ng teritoryo ng mga bansa, inilalagay mo lang sa imaginary rectangle. Tandaan natin na napakalapit ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, ng ibang bansa, sa kapitbahay nilang mga kontinente. So, ang napagkasunduan nga sa UNCLOS, to make matters simple and easy to understand for everyone, napagkasunduan nga dun sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Seas na ang simula ng pag-sukat dito sa mga pag-aari ng iba-ibang bansa ay yung mismong contour ng kanilang bansa. Tapos from there, dun sa contour na yon, sa baseline na yon, doon manggagaling yung pagsukat mo ng 200 nautical miles para masabi na ikaw ang maaaring magyaman o pagyamanin mo itong property na ito. So, una pa lang pagsalin, medyo meron ng mga Ang legal pinag-uusapan issues. natin, Sulu Sultanate, to Overbeck, to the company. Ayan pa lang. Pero matapos yun, Dean, meron pang kasunod from the company. Paano ito nagkaroon pa ng nalipat sa... pagsasalin? Pakikwento po sa amin. Totoo yun, yung kaninang sinabi ko kanina na kinuha uli ng British yung parang karapatan na mamahala dun sa area ng North Borneo. I interject lang ako. From the North Borneo Company, it became the ownership of the British Crown, di ba? Precisely, Paano po precisely. ginawa yun? Opo, From paano a po private naisalin? British entity, paano naisalin yon doon sa British state? Medyo hazy rin yung understanding ko diyan sa part na yan. Siguro kailangan natin saliksikin ng maayos. Mark, ang pagkakaintindi ko ay ang may kontrol ng buong tinawag nating Malaysia ay under British, no? So therefore, since nakabase yung area na yan doon sa teritoryo na may kontrol ang British, at certain point ibinigay na mahala yung British Crown diyan sa area na yan. I don't know yung nitty-gritty nung parting yan, but may kasunduan na nangyari noon dahil totoo yun, may mga new parang demarcation line na create with the establishment of nation states ng Malaysia, ng Pilipinas at iba pang lugar. But then dun sa pagbayad at pagkilala ng tunay na pag-aari ay kinikilala pa rin ng British Crown. Katunayan, mayroong tinatawag yung McCaskey Judgment
na kung saan naka-identify roon yung mga heirs na sila yung maghahati-hati ng 5,300 Mexican gold. Nangangahulugan, maski nung mga 1930s, ay nire-recognize ng British Crown kung sino yung dapat makakuha ng bayad na yon ng renta at yung mga hati, kasama na dyan yung Kiram family, doon sa pag-aari nila sa North Borneo. At tandaan natin, wala pa yung Federation of Malaysia. No? Wala Wala pa yung Malaysia dito. Kayo nung may plano na yung British na ibibigyan na ng independence yung Federation of Malaysia, inunahan na ng Sultanate of Sulu dahil 1962 na noon, nagkaroon na ng Philippine Republic 1946. Ang may control na rin sa Sulu ay Pilipinas na rin. So ang ginawa ng Sultanate of Sulu, at transfer naman niya yung kapangyarihan na ipursu yung Sabah claim sa Pilipinas. Okay. Nung panahon ni President Diosdado Macapagal. So yan ang dahilan kung bakit napasama ang Pilipinas diyan sa issue ng Sabah claim. At nung pagkatapos ni President Macapagal, dahil ayaw nga ng Malaysia na resolbahin ang problemang ito sa, I think, sa UN o sa International Court of Justice, pagdating ni Presidente Marcos ay nag-hatch siya ng isang plan, yung Operation Merdeka. Doon pupuntahan natin yung maya-maya lamang din. Na nagkaroon na O yun, yung pagsasalin kasi mahalagang malaman ito dahil dito rin nag-uugat yung question ng Pilipinas sa Yes. legalidad nung pagsasalin na sinasabi hindi naman kinonsulta ang Sultanate of Sulu dito sa pagsasalin. At merong aspeto, Cathy, ng pagbayad ng a certain sum, yung Mexican gold. Siguro linawin natin yung aspeto na yon, ano? Kay Attorney JJ, itong pagbabayad, ibig sabihin ba na the fact na binabayaran yung yung Sabah sa Sultanate, ibig sabihin ba nire-recognize nila na pag-aari ito ng Sultanato? Alam mo, lahat naman ng pagbabayad ay isang senyales na nire-recognize mo yung ownership ng isang tao over another property. Now, I think nangyari kasi rin ito dahil yung, ewan ko kung maalala ni Attorney Marqueto sa law school, yung Madrid Protocol. At that time kasi, di ba, yung Sultan of Sulu, lahat naman tayo sa Pilipinas, na under tayo ngayon sa mga Espanyol. At nung 1878, itong Madrid Protocol nga, may pinapirmahan sa kanya na sinisid niya lahat ng properties nito sa Pilipinas nga, pero ang hindi nila, ito yung nakaligtaan ng mga taong ito na involved, na hindi sinid ng Sultan of Sulu ang claim at sovereignty ng North Borneo at that time. So kung yung coverage ng Madrid Protocol, wala doon, hindi kasama ang North Borneo. Hence, nung matapos yan, nasakop naman tayo ng mga Amerikano, sinabi ng mga Amerikano ngayon sa Malaysia, hindi kasama ang North Borneo doon sa sinid na properties ng Sultan sa inyo. Kung kaya't hanggang ngayon nga, nagbabayad sila ng tinatawag na lease o upa. Pero tandaan natin na highly contested rin yung sinasabing lease at upa dahil nga, I think there was the word padjak na ginamit, which the British then construed as cession o yung pag-abandon mo sa iyong right doon sa lugar na yon. Ngunit doon naman sa kasulatan ng Sultan of Sulu, yung padjak was construed according to its local term talaga, which is upa. Okay. Tantanan muna natin konti itong ating narration nitong facts na naganap dyan sa... Dahil, Cathy, kung tutuusin, ito yung pangalawang bugso na nitong issue na ito. The first time was during the presidency of Macapagal and maybe the President Ramos. Siguro kung if Dr. Briones, Professor Briones could help us understand gaano kasigasig yung earlier presidents ng Pilipinas na ipaglaban ang claim ng Pilipinas over Sabah. Ibig sabihin, was there a determined effort in the early years of the Republic, in early years meaning itong in the 60s, na ipaglaban nga, igiit ang claim ng bansa over Sabah? Maganda yung tanong na yan kasi tamang-tama para sa henerasyon ko. Ako ay
taga-Bisaya ako, lumaki kami, naniniwala kami na talagang yung Sabah ay bahagi ng Pilipinas at saka pag-aari ng Sultanate ng Sulu. Dahil kaming Visayans, ang lapit-lapit namin sa Mindanao, yun ang linakihan naming istorya. Pero iba yung nangyayari na posisyon ng ating pamahalaan. Ang alam ko din, paulit-ulit na humihingi ng tulong ang Sultanate of Sulu na talagang i-pursue yung case na yan. Kaya nga, yung sa panahon ni Macapagal, pinursu nila yon at saka no less than Senator Salonga spoke for our right over Sabah. Pero ang napapansin natin, after that, walang masyadong hindi na nagpursige masyado. Para bang nai-involve ng ating gobyerno sa iba't ibang issue, nakalimutan na itong issue na ito. Para sa akin, kasi kami sa Social Watch, Kasakaakbayan, tinitingnan namin ang epekto nito sa mga tao, halimbawa sa Sulu, sa Sultanate. Nangyari din ito sa ibang bansa na ang mga konkistadores, ang mga naglulupig ng mga maliliit, sila lang ang nag-uusap kasi ilang beses ito linipat-lipat. Biro mo, isang pribadong tao na yung si Overbeck, linipat doon kay Dent, and then from Dent, binigay naman sa British Crown na bibigay niya sa isang government na walang ka malay-malay o walang konsultasyon na hindi tao ang tingin sa atin. So ito ay para sa akin, isang malaking trahedya. Dahil kung tatanungin mo, ang average siguro na Pilipino, lalo na sa sa Mindanao, ang paniwala, ang pagkakaalam na yun ang tinuro sa amin mula pa, yun ang linakihan naming kaalaman, ayan talaga ay bahagi ng Pilipinas. Pero itong mga malalaking nanlulupig, sila lang ang nag-uusap. At saka dapat iwasan natin ito. Sa tingin ko, ito ngayon, pagkakataon na, dahil yung sinasabi natin, yung succeeding administrations, hindi masyadong nag-aaksyon nitong paulit-ulit. Alam naman natin na this always comes out kung issue ang Mindanao, itong Sabah. Pero hindi masyadong pinapansin. Panahon na, one, we have to protect ngayon kasi you have lives which are in danger. And second, to face the issue na talaga. Maninindigan tayo, angkinin ba natin yun o hindi? Yan ang hindi pa maliwanag. Salamat Isa po. pang gusto natin maintindihan sa ngayon, Mark, ay yung pinagmulan naman nitong nangyayari sa ngayon, nitong mga nakaraang linggo. Tanungin natin kay Commissioner De Muna. Nagkaroon nga ng masigasig na pag-claim muli itong Sultanate ng Sulu dito sa Sabah. Ano po ba ang pinag-ugatan nito? Dahil sa mahabang panahon ay tila naging tahimik po tayo sa ating pag-claim dito sa teritoryo. Okay na yan. Medyo mahaba ang kwento ito at malalim. Dahil sa kalaliman niya, itong generations natin, medyo kailangan pa rin magsaliksik talaga. But definitely, may kaakibat ito na cultural, traditional, kasi itong mga bagong batas natin na ginawa, ngayon na lang ito. Yung dati-rati pa, yung mga matatanda natin, pag sinabing sa'yo na yan, kahit walang kasulatan, pag hindi mo nirespeto yun, mawawalan ka ng respeto na rin sa buong komunidad mo. Pero, andito na to, sabi nga ni Professor o ni Doc, harapin natin to. We need to take side, but definitely taking side is more medyo may kakibat na responsibilidad yan. But kailan ba tayo mag-take side? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung sinong susuporta dito, kailangan maliwanag yun. At ang pag-support, ngayon pa lang, sasabihin na natin na pwede naman daanin sa pag-uusap. Cultural nga ito, kung mga dato, mga sultan nag-uusap, nagkakaintindihan, binigay ng sultan ng Brunei sa sultan na magkamag-anak lang sila, bakit hindi ma-resolve? Kailangan lang din siguro natin konsultahin yung mga experts sa mga cultural aspects ng tulad ng mga ito. Okay. Gusto ko din tanungin si Yasmira Monero, convener po for women ng Young Moro Professionals. Ang katanungan kong iiwanan at sasagutin niya po after the gap ay, ito, initiative ng Sultan ng Sulu. Siya ba ang merong karapatan igiit ito o ang Republika na ng Pilipinas? Magbabalik po ang ating special forum, dyan lamang po kayo.